pangdagdag ng baon. Marami kaming ilog na dadaanan. Kahit na sa bintana lang kami tumitingin. Labanan ng takbuhan. Hello everyone! In this video, I will going to share my experiences during my elementary days and how those experiences transformed me today. But before that, allow me to introduce first myself. My name is Marjon Benito, 19 years of age. I am from Barangay Kilalag, Malita, Davao Occidental, and a proud member of a tribe called Tagacolog. And in this video, I will be using a Tagalog or English so that everyone could understand. During my elementary days, napaka-memorable talaga ng time na yun. Nakatira kami sa bukid, tapos walang kuryente, at ginagamit namin ilaw is yung gas. Nilalagyan lang namin ng tela, tapos sinindihan. Malayo din yung tubig, kaya kailangan mo pang bumaba para magigib at makaligo. Then, malayo din yung tindahan para bumili na mga kasangkapan sa pagluluto at iba pang mga kailangan bilhin. Kapag may pasok kami, 4 AM pa lang, gising na kami para makapaghain ng almusal at baon na rin sa school. And yung alarm clock namin noon is yung mga manok kasi dumadaan sila sa bubong ng bahay at napakaingay nila pag sila ay bumaba. Lalo na kay lakas talaga ng kanilang pagtilaw. Kadalasan yung ulam namin is yung papaya. Kinukuskus iyon at ginigisa. Minsan din puso ng saging at iba pang mga klase-klaseng gulay na available sa aming paligid. Pagkatapos kumain, mag-prepare na kami ng mga gamit namin. Pero bago kami pumasok, dumadaan muna kami sa ilog para maligo. Kasi nga malayo yung tubig sa amin, kailangan mo pang bumaba. At pagkatapos nun, pwede ka nang pumunta sa school. At napakalamig kasi 4:30 AM pa lang nasa ilog ka na kasi maliligo para hindi ka malate. Pagkatapos naming maligo, maglalakad na kami patungong school. Mga 1 hour yun bago marating yung school. Araw-araw yun. Then, binibigyan kami ng baon na 10 pesos. At pag may time kami na vacant during Sabado or Linggo, nag-e-extra kami. Alam niyo ba kung ano yung ine-extrahan namin para pang dagdag sa baon namin? Is yung pumupunta kami sa kakatapos lang na hinarvest na mga mais. Kasi baka may natitira pang mga mais doon. At kahit maliit yun, kino-combine namin yung isa-isa at ayun, binibenta para pangdagdag ng baon. So, ganun yung strategy namin, no? Para madagdagan yung baon namin. Minsan, pag umuulan, hindi kami kakapasok ng on time kasi nga maputik yung daan. Hirap kasi daanan yung mga daan sa amin. So, nalilate kami. Pagdating sa school, hindi ka na talaga fresh. Sobrang haggard na ng face mo. Then, pag nalilate ka, may punishment like community service. And marami pa na related sa pag-discipline ng teacher sa isang student. Then, kailangan nakafocus ka sa pakikinig sa guro. Then, ayun, kailangan gawin mo lang yung nararapat na gawin bilang isang mag-aaral. Then, tuwing tanghali, kumakain kami sa puno ng mangga or di kaya sa tabi ng ilog kasi pagkatapos namin kumain, maglalaro kami. Kaya hindi na namin namamalayan na time na pala ng klase. Kaya nalilate kami at pinapagalitan kami ng aming guro kasi sa sobrang paglalaro. Tuwing uwian, pag maganda yung panahon, hindi kami dumediretso pauwi ng bahay. Ang ginagawa namin, manonood kami muna ng mga programa sa telebisyon. Kapag may makita kaming mga bahay na nakabukas yung TV, kapag dumadaan kami, kahit na sa bintana lang kami tumitingin at nakatayo rin. Kapag nasarapan na sa panunood, ginagabi kami pa uwi. Kaya nga, napapagalitan kami ng aming mga parents, ang magulang, kung bakit
ang tagal daw namin umuwi. Kasi nga, nanonood pa kami ng pelikula. Minsan, pag maaga din kaming pinapauwi ng guro namin, ang ginagawa namin, kumukuha kami ng mga bayabas sa daan. At pag umuulan, labanan ng takbuhan. At ayun, naglalaro kami pag umuulan sa daan, pauwi sa aming bahay. And nakakamiss din yung time na yun kasi sobrang happy namin noon pag umuulan. Pag sobrang lakas ng ulan, hindi kami pinahihintulutan ng mga guro na pauwiin. Hihintayin namin may sumundo sa amin kasi marami kaming ilog na dadaanan at delikado sa baha. At yun, natapos yung elementary days ko na napaka-nostalgic na karanasan. At dala-dala ko pa rin yung mga alaala na nangyayari noon during my elementary days. Proud ako na kahit mahirap yung sitwasyon noon, lalo na sa paglalakad, pero hanggang ngayon nakapag-aral pa rin ako dahil yan sa determinasyon at pananalig sa sarili na makakaya yung daanan na gustong tahakin upang marating yung pinapangarap na magandang bukas. Kaya sobrang grateful ako sa mga parents ko na laging nagsosuporta sa akin. Ang mga karanasan ko noong elementary days ay parang pang 90s, pero 2014 na yun. The way I saw the sacrifices of my parents, mas lalong tumitibay yung loob ko na abutin yung mga pangarap ko. Hinihiling ko sa itaas na matupad lahat ng mga pinapangarap ko. The way I saw my parents sacrificing para magbigay lamang yung pang-araw-araw na pangangailangan ko, mas lalong tumitibay yung loob ko na mag-continue sa laban ng buhay. And lagi kong hinihiling sa itaas na tulungan niya ako sa journey na ito. And I want to be one of those indigenous individuals na nakapagtapos ng pag-aaral para mabigyan ko ng karangalan ng aking tribu. Ginawa ko ang video na ito para makapagbigay ng inspirasyon sa lahat ng mga manonood. To be honest, pangarap ko talaga na maging content creator. And hopefully mag-support kayo sa akin kasi laking tulong na yun para sa more exposure ko and para na rin ma-build yung confidence na wala ako. Kasi nga hirap ako when it comes sa pakikipag-socialize. So, ayun, ginagamit ko itong internet para ma-build yung social skills ko and also my communication skills. Dahil nga growing up in a place where malayo yung mga tao and hindi madalas makakita ng mga iba't ibang klaseng tao, kaya nahirap sa akin na pang makikipagsalamuhan na hindi ko kakilala. Pero sa ngayon na college student na ako, unti-unting nabibuild yung confidence. And kaya nga ginagawa ko tong video na to para din ma-improve din yung self ko when it comes to social interaction. And now, I realize na hindi masama yung pag-try ng isang bagay na sa tingin mo ikauunlad mo. Wala na ako sa time na nahihiya sa mga sinasabi ng iba. I'm here now at the time where hindi ko na pinapansin or wala na akong pake sa mga negative feedback ng mga tao. And andito na ako sa time na gusto kong mag-improve yung self ko. As long as wala akong ginagawang masama or tinatapakan na tao, I will continue to do this. Sana'y na-inspire kayo sa story ko at supportan niyo ako sa mga susunod na video at sa aking journey. Salamat to.